We will listen to what the Supreme Court says. We read the decision and the resolution, and we will try to harmonize what we have now and what we read in the resolution of the Supreme Court. Naninindigan si House Assistant Majority Leader at San Juan City Representative Bel Zamora na sumunod ang Kamara sa mga umiiral nitong panuntunan sa ligang batas at mga naunang desisyon ng Korte Suprema nang ihain ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, nagpahayag pa rin ng pagiging handa ang kongresista na sumunod sa pasya ng Supreme Court nang maglabas ng pinal na desisyong nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain sa Vice Presidente noong 19th Congress. Kasabay ng pagbibigay diin na hindi pa absuelto si VP Sara Duterte sa pananagutan at maaari pa rin itong sampahan ng reklamong impeachment. Nag-ugat ang reklamong impeachment sa umano'y maling paggamit ng pangalawang Pangulo sa daang milyong pisong halaga ng confidential funds nito. I'll start by saying that the resolution of the Supreme Court did not absolve the Vice President of any wrongdoing. In fact, in a paragraph there somewhere at the beginning of the resolution, the Supreme Court said that they underscored that the July 25, 2025 decision did not absolve the Vice President and that the grounds raised in the articles of impeachment may again be raised in future impeachment complaints. Giit pa nito, sa teknikalidad na kabatay ang desisyon ng Korte Suprema, partikular na ang paliwanag sa terminong session days. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, hindi sumunod ang Kamara sa Article 11, Section 3.2 ng saligang batas na paglalagay sa order of business ng 3 endorsed complaints sa loob ng 10 session days. Kaya kahit ine-endorso ng mahigit sa 1/3 ng House members ang ika-4 na reklamong impeachment, bawal na ito sa ilalim ng 1-year bar rule ng saligang batas na paghahain ng iisang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Ayon sa Korte Suprema, sa initiation stage ng impeachment, katumbas ng isang session day ang isang calendar day na may sesyon ang Kamara, taliwas sa nakagawian ng House of Representatives. Giit pa ng Supreme Court, mahalaga ang pananagutan ng impeachable officials kaya dapat bigyan ng nararapat na prioridad at bigat ang proseso ng impeachment. And for the Supreme Court, ang sabi nila, a session day is when a day is a calendar day when there is a Congress session. Now, for members of Congress, for the House of Representatives, a session day is actually interpreted as one that starts and ends upon adjournment of the proceedings. Susubukan naman ng House of Representatives na ihanay ang kanilang patakaran sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment. Nababahala naman ang ilang kongresista sa inilabas na desisyon ng Supreme Court. Paniniwala nila may ginawang judicial overreach o paglampas sa kapangyarihan ang Korte Suprema sa pasya nito. The effect is to discipline the procedure that the Constitution left for Congress to decide. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Ito nangyari ang desisyon ng Supreme Court, magiging refuge siya ng mga makakasuhan, ng impeachment sa mga susunod na panahon. Kaya kinakailangan i-tighten natin yung ating House rules based on sa decision. Pero sa dulo, that does not say na tayo ay basta pumapayag na lamang doon sa nangyaring judicial overreach. Kung pagbabalansihin ang mga interes dito, ay dapat na pinanaig yung interes ng mamamayan, karapatan at interes ng mamamayan to hold high officials accountable, in this case the Vice President. Kabilang sina Deputy Minority Leader Sendanya at Tinio sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte noong 19th Congress. Naghahanda na rin ang dalawa sa pag-endorso ng panibagong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.